Gumulantang sa Palawan, isang 20 anyos na heredera, umibig sa isang maralitang bangkero na halos 80 anyos na. Nagimbal ang buong angkan nang malaman ang katotohanan sa likod ng kanilang pag-ibigan. Sa pagtatapos ngang tag-araw, bumuhos ang walang tigil na ulan sa El Nido. Ang malawak na lagoon na napapalibutan nga, matatayog na limestone cliffs ay tila isang pilak na sinulit na humahabi sa sinaunang lupain. Sa dalampasigang halos walang tao, iilang maliliit na bangka na lamang ang nakaangkla, dahan-dahang umuugoy ang maito sa tahimik na tubig. Isang matandang lalaki, maputi na ang buhok at kupas na ang kayumangging damit, ang tahimik na nakpupunas ng bawat sagwan gamit ang nakamay na bakas na ang hirap ng panahon. Siya si Lolo Tomas, ang pinakamatandang bangkero na nanatili sa El Nido. Halos 80 na ang kanyang edad at mag-isang namumuhay sa isang maliit na kubo sa paanan bundok. Sa araw na iyon, unang beses niyang nakita ang dalaga. Nakatayo itong mag-isa sa ilalim ng isang malaking puno ng talisay, hinahayaang mabasa ng ulan na parang wala sa sarili. Ang maputi niyang mukha ay nababalot ng lungkot at ang kanyang mamata ay nakatanaw sa malayong taluktok ng katlaw. Ang suot niyang bestidang seda na kulay perlas ay yumayakap sa kanyang balingkinitang katawan. Ang mahaba niyang buhok ay bahagyang ginugulong angin at ulan, hindi siya mukhang turista, at lalong hindi rin isang lokal. May kung anong kakaiba sa kanya, ngunit kasabay nito, mayroon din siyang hindi may paliwanag na pang-akit. Dahan-dahang isinatsat ni Lolo Tomas ang kanyang bangke sa pampang. Tumingala siya sa dalaga at naksalita sa malumanay na tinig. "Ineng, hindi ka ba natatakot makasakit sa ulan?" Lumingon ang dalaga, ang mga mata niya'y kumikinang sa pinahalong tubig ulan at luha. Ang boses niya'y halos, bulong na parang hangin. "Gusto ko lang po sanang umupo sandali, para manahimik. Puwede pa ba, Lolo?" Hindi na nagtanong pa si Lolo Tomas, tumango na lamang siya. Sanay na siya sa mataong pumupunta sa El Nido, hindi para magbakasyon, kundi para takasan ang magulong buhay sa labas. Marahang dumulas ang bangka sa tubig, dala ang dalagang nang nangalang Isabel, 20 taong gulang. Naglayak sila sa gitna ng mahiwagang tanawin ng bundok at dagat, kung saan tanging maririnig lamang ang lagaslas ng sagwan sa tubig at ang magabulong ng pusong hindi masabi sa salita. Si Isabel, ang unitsahidya ang isa sa pinakamayamang pamilya sa Palawan, ay isinilang sa karangyaan ngunit lumaki sa kalungkutan. Ang kanyang ina ay isang matagumpay na babae, ngunit malamig at mahigpit. Maaga siyang naulila sa ama, na nag-iwan ng puwang sa kanyang puso na hindi kailanman napunan. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa isang magandang hawlang ginto, punong lahat ng bagay, maliban sa kalayaan. At dahil dito, madalas siyang magtungo sa matahimik na lugar tulad ng El Nido upang huminga ng malalim, upang maramdaman na siya'y buhay pa. Hindi niya inaasahan na ang pagsakay sa bangkang iyon ang disinasadiyang pakikita nila ngang matandang bangkero, ang magiging simula ng isang maelstrom na kwento ng pag-ibig. Isang kwentong yayanig sa buong angkan ng Villanueva. Isang relasyong lalabag sa lahat ng pamantayan, sa lahat ng panlipunang paghusga, at sa agwat ng edad. At sa huli, mag-iwan ng malalalim na sugat sa puso, lahat ng sangkot. Ngunit bago pa malantat ang lahat, bago pa dumating ang mga mapanghusgang salita, ang lahat ay payapa pa, tulad ng tahimik na tubig sa lagoon, tulad ng unang tingin na ibinigay ni Isabel kay Lolo Tomas. At ang tinging iyon ang babago magpakailanman sa buhay ng 2 taong nasa makabilang dulo ng henerasyon. Matapos ang unang pakikita, naging madalas na ang pagbabalik ni Isabel sa El Nido, na parabang ang lugar na iyon ay nagbibigay sa kanyang kakaibang pakiramdam kapayapaan. Bawat hapon, pinipili niya ang parehong pwesto sa lumang bangka ni Lolo Tomas sa pinakaharap, kung saan maaari niyang ilubok ang kanyang kamay sa tubig at marinig nang malinaw ang bawat paghampas ng sagwan. Walang nagsasalita, ngunit nararamdaman ni Lolo Tomas na mayroong kakaiba sa dalaga. Hindi ito ang panandaliang interes ng isang tagalungsod, kundi ang paghahanap ng isang pagod na kaluluwa tulad niya noong araw. Nung siya ay nawalan ng asawa sa isang malakas na bagyo,
Umupo rin siyang mag-isa sa ilalim ng ulan buong hapon, hindi alam kung ano ang kanyang iniyakan. Isang araw na hindi umulan at ang tubig ay parang salamin, dahan-dahang nagtanong si Lolo Tomas, "Ano ang pangalan mo, Ineng?" Si Isabel, na may hawak na maliit na kuwaderno, ay natigilan sandali bago sumagot, "Ako po si Isabel. Dito lang po ako sa malapit na katira, pero ilan lang ang nakakakilala sa akin." Ngumiti si Lolo Tomas. "Mabuti rin yan. Nakakapagod kapag masyadong maraming nakakakilala sa iyo." Napatawa ang dalaga. Ito ang unang pagkakataong narinig ng matanda ang kanyang tawa, malinaw ngunit may bahid ng lungkot, tulad ng tunog wind chime sa isang maulang araw. "Ano po ang pangalan ninyo?" "Tomas ang pangalan ko. Tinatawag nila akong Lolo Tomas, ang bangkero." "Kung gayon, Lolo Tomas na lang din po ang itatawag ko sa inyo." Mas maganda pakinggan. Mula nun, tinawag na niya itong Lolo Tomas at palagi namang inilalaan ng matanda para sa kanya ang pinakamagandang pwesto sa bangka. May mga araw na dinadalhan siya nito ngang matamis na mangga mula sa puno sa likod bahay. May mga araw din namang dinadalhan siya ni Isabel nga lumang libro kasama na ang nga nobela ni Rizal na nui itinuturo niya sa kanyang nga estudyante. Nakapagtataka. Sa kabila ng halos 60 taong agwat sa edad, nakakasundo sila sa usapan. Mahilig si Isabel sa panitikan, at si Lolo Tomas naman ay dating gurong literatura nung kanyang kabataan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang ina, sa mga hindi nakikitang pasanin, at sa mga hapunan sa malawak na mansyon na walang halahakan. Si Lolo Tomas naman ay nakwento ng mga panahon ng kahirapan, ng pag-ibig nila ng kanyang yumaong asawa, kung paano sila makahawak kamay na nalampasan ang gutom, at ang manggagabing puyat siya sa paghahandaeng leksyon para sa kanyang mga estudyante sa baryo. Habang nakikinig, lalong napapalapit ang look ni Isabel sa matanda. Napatanto niya na ang mundo ni Lolo Tomas ay hindi kasing ingayng lipunang kanyang ginagalawan, ngunit mayroon itong kakaibang lalim. Walang nagtanong sa kanya kung kailan siya huling naging masaya, pero si Lolo Tomas nagtanong. Walang nakikinig sa kanyang makwento ng higit sa 5 minuto, ngunit si Lolo Tomas kayang makinig ng ilang oras nang hindi siya pinuputol. Isang araw, dahan-dahang nagtanong si Lolo Tomas, "Isabel, hindi ka ba natatakot na pag-usapan kang nga tao dahil palagi kang nakikipag-usap sa isang matandang tulad ko?" Tumingala si Isabel. Ang kanyang mamata ay nagniningning sa ilong kapalubok na araw. "Wala po akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga lang po sa akin, kapag kasama ko kayo, nararamdaman kong ako ang totoong sarili ko." Ang masalitang iyon ay nagpatigil kay Lolo Tomas. Sa isang saglit, nakita niya ang anino ngang kanyang yumaong asawa sa mga matang dalaga. Ngunit napabuntong hininga na lamang siya at tumingin sa malayo. "Bata ka pa, Isabel. Nasa iyo ang buong mundo. Samantalang ako, ilang taon na lang ang natitira sa akin kasama ang nga sagwan na ito." Hindi umimik si Isabel, tahimik lang siyang umupo sa tabi nito habang ang puso niya'y umapaw sa damdaming malambing at mahirap pangalanan. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang mahulog ang kanyang loop sa matanda. Ang alam niya lang, bawat hapong hindi siya makasakay sa bangka, may kakaibang kulang sa kanyang pagkatao. At ang pakiramdam na iyon, araw-araw, ay unti-unting lumalaki at nagiging isang bagay na alam niyang hindi madaling tatanggapin ngang lipunan. Matapos ang pag-usap na iyon, nakaroon ng bagong nakagawian si Isabel. Sa paglubog ng araw, tumatakas siya mula sa kanilang mansyon sa tabingang kalsada para magtungo sa dalampasigan. Hindi niya kailangan ng dahilan at hindi rin siya kailangang magpaalam kaninuman. Para sa kanyang ina, si Doña Elena, ito ay isang ipinagbabawal na bagay, ngunit wala nang pakialam si Isabel. Pagod na siya sa mga pekeng salu-salo, sa mga tanong na kailan ka mag-aral sa ibang bansa. O mag-asawa ka na ba? At sa mga mapanuring tingin ng mana sa alta sosyedad. Tanging kay Lolo Tomas, niya nararamdaman na siya ay nagpapakatoto, hindi bilang si Senyorita Isabel na kailangang igalang ng lahat, kundi isang 20 anyos na dalagang natututong makini sa agos ngang buhay. Isang hapon, nang mahinahon na ang sikat ng araw,
Nakdala si Isabel ng isang kahon ng bibingka at isang lumang litrato na natagpuan niya sa baul ng kanyang ama na pumanaw mahigit 15 taon na ang nakalilipas. Itinaas niya ang litrato sa harap ng matanda. Lolo Tomas, kilala ninyo po ba ang taong ito? Tinitigan itong mabuti ni Lolo Tomas, ang kanyang mamata itila naglakbay sa malayong alaala. Ang litrato ay black and white, nagpapakita ngang isang lalaking nakaputing polo na nakatayo sa harap ng isang lumang high school. Sa ibaba, may nakasulat, Ginong Tomas, huling taon ng pagtuturo, 1987, dahan-dahan siyang tumango. Ako yan, nung nagtuturo pa ako. Gulat na gulat si Isabel. Ibig sabihin, nagturo po kayo sa Palawan National High School, paaralan po ang tatay ko. Oh, dati akong guro ng panitikan, estudyante ko ba ang tatay mo? Tumango si Isabel, nangingilit ang luha. Ikinuwento po ni Papa ang tungkol sa isang guro na nangangalang Tomas. Sabi niya, dahil daw po sa inyo, minahal niya ang literatura. Nangarap siyang maging isang manunulat, pero kinailangan niyang ipagpatuloy ang negosyo ni Lolo, natigilan si Lolo Tomas. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may narinig siyang muli mula sa kanyang nakaraan. Ang panahong siya pa si Ginoong Tomas, iginagalang ng kanyang nga estudyante. Isang kabataang inakala niyang tuluyan ng nalibing matapos ang pagpanaw ng kanyang asawa at ang pagkakadawit sa isang isyu sa pananalapi sa paralan, na naging dahilan ng kanyang pagbibitif. Walang pumanik sa kanya, tanging ang kanyang asawa lamang ang naniwala sa kanya. Ngunit maaga itong pumanaw, kaya tinalikuran na niya ang lahat at namuhay ng simple sa El Nido, nagsasagwan para mabuhay. Namatay po si Papa nung 5 taong gulang ako, mahinang sabi ni Isabel. Pero naalala ko, gabi-gabi niya akong binabasahan ng nga tula at may kling kwento. Sabi niya, kailangang matutunan ng isang babay na pahalagahan ang kagandahan. Ang tunay na ganda raw ay hindi nakmumula sa damit o kolorete, kundi sa kaluluwa. Dahan-dahang hinawakan ni Lolo Tomas ang kanyang kamay sa unang pagkakataon. Kulubot at sunok sa araw ang mga kamay nito, ngunit may kakaibang init, hindi inalis ni Isabel ang kanyang kamay. Tahimik lang siyang tumingin sa matanda. Ang nga mata nito ay malabo na dahil sa katandaan, ngunit bakas pa rin ang pag-unawa at kabaitan. Nanahimik sila ng matagal. Walang nagsasalita, ngunit pareho nilang naunawaan na ang ugnayan sa pagitan nila ay hindi na lamang ugnayan ng isang matanda at isang bata, ng isang bangkero at isang pasahero. Ito'y mas malalim, mas banayad, at mas taimtim kaysa anumang simpleng damdamin. Hindi pa lang nila ito kayang pangalanan. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa mansyon, nahuli siyang kanyang ina. Naghihintay si Doña Elena sa sala, matalim ang tingin. Saan ka galing at ngayon ka lang umuwi? Naglakat-lakat lang po ako sa dalampasigan. Hindi po ako nagparty o nagbar. Nakinig lang po ako sa kwento ng isang mabait na matandang lalaki. Nagtaas ng boses si Doña Elena. Sinong matandang lalaki? Hindi sumagot si Isabel, ngumiti lang. Alam niyang kung sasabihin niya ang totoo, walang maniniwala sa bahay na ito na siya, isang senyorita, ay araw-araw na nakikipag-usap sa isang mahirap na matanda, ngunit wala na siyang pakialam. Nagsisimula na niyang maunawaan kung ano ang kapayapaan. Nagsisimula na niyang makita si Lolo Tomas hindi na bilang isang matanda lamang, kundi bilang isang taong nagpapatibok ng kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, namuhay si Isabel sa dalawang makaibang mundo. Sa umaga, siya pa rin ang heredera, maingat sa bawat salita at kilos upang bigyang kasiyahan ang kanyang ina at ang kanilang mga bisita. Sa gabi, nagiging isang tunay na 20 anyos na dalaga siya. Tahimik na lumalabas sa likod ng mansyon, tinatahak ang daan ng bato patungo sa dalampasigan ng El Nido, kung saan isang matandang may mabait na mga mata ang naghihintay sa kanya, isang di sinasadyang nakagawian. Isang dapit hapon, huli siyang dumating. Abala si Lolo Tomas sa pagtatakping ng punit, natrapal ng bangka ng marinig. Niya ang pamilyar na tunong nga sandalyas. Tumingala siya at nakita ang dalaga.
pawisan ang mukha ngunit nagniningning ang gamata. Paumanhin po, Lolo. Pinatawag po kasi ako ni Mama para sa isang family meeting. Sobrang bigat sa dibdib, gusto ko lang pong pumunta rito para gumaan ang pakiramdam. Walang sinabi si Lolo Tomas, ngumiti lang siya at pinunasan ang upuan para sa kanya, saka tahimik na nagsagwan patungo sa gitna ng lagun. Ang tubig ay kakaibang payapa, malinaw na sinasalamin, ang ngaulap at ang hanay ng ngabundok. Marahang umihip ang hangin, dala ang mabangong amoy ng damong dagat. Lolo Tomas, biglang nagsalita si Isabel, medyo nag-alangan. Akala ko po hindi na ako makakahanap ng taong magbibigay sa akin ng tunay na kapayapaan. Pero ngayon, natatakot ako sa araw na hindi na kita makikita. Bahagyang huminto ang sagwan sa kamay ni Lolo Tomas. Huwag kang magsalita ng ganyan. Isa lang akong matandang tahimik na namumuhay. Nasa iyo ang buong kabataan, ang buong hinaharap. Huwag mong hayaang guluhin ng isang matandang tulad ko ang buhay mo. Paano po kung gusto kong magulo ito? Tumingin si Isabel sa kanya. Seryoso ang mga mata. May mga bagay po na kung hindi ko gagawin, pagsisisihan ko habang buhay. Lumingon si Lolo Tomas sa dalaga. Marahang hinaplos ng hangin ang mahaba niyang buhok at ginintuan ng papalubok na araw ang kanyang maputing balat. Sa sandaling iyon, tila nakita niya ang isang malayong nakaraan kung saan siya at ang kanyang asawa na isa ring dalaga nun ay makasamang nagsagwan sa ilog na ito, nagtawanan, nag-iyakan at nangarap ng isang simpleng buhay. Masyado kang romantiko, Isabel, mahina niyang sabi. Ang buhay ay hindi tulad ng nobela. Ang isang tulad mo ay hindi dapat masangkot sa isang tulad ko. Hindi sumagot si Isabel. Tahimik lang siyang nakaupo, sinusundan ng tingin ang bawat pahampas ng sagwan habang ang kanyang puso ay nag-aalimpuyo. Sa pagtatapos ng kanilang pamamasyal, tumayo siya at mahinang nagsabi, kung gayon, mula ngayon, hindi ko na po kayo tatawaging lolo. Ayoko na po kayong makita bilang isang matanda lamang. Para sa akin, kayo ay isang lalaki. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Lolo Tomas. Mabilis na umalis si Isabel, iniwan siyang mag-isa na may magulong damdamin. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang maliit niyang kubo, na dati tahimik, ay biglang naging masikip at maingay dahil sa kanyang nga iniisip. Alam niyang ang nararamdaman ng dalaga ay hindi na simpleng paghanga, kundi isang mas malalim at totoong pagmamahal. Isang pag-ibig na kung ipagpapatuloy, pareho silang malulunod sa malupit na agos ngang panghuhusga. Nawala na sa kanya ang lahat nun dahil sa isang iskandalo. Kakayanin pa kaya niyang harapin ang isa pang sugat? Ngunit hindi niya may kakaila mula nang dumating si Isabel. Ang kanyang malungkot na buhay ay tila nakaroon ng liwanag. Isang liwanag na mainit ngunit punong panganib. Mula sa sinabi ni Isabel, ang agwat sa pagitan nila ni Lolo Tomas ay unti-unting nabura. Hindi na siya ang tagapakinig lamang, at hindi na rin siya ang tagapakuwento. Nakikita na sila hindi dahil sa nakasanayan, kundi dahil sa pananabik. Tuwing hapon pa rin siyang pumupunta sa dalampasigan, ngunit ngayon, madalas na siyang may dalang maliliit na bagay. Isang baunan ng pagkain na hindi ginalaw ng kanyang ina, isang panyong kanyang binurdahan, o minsan, isang USB na may lamang nga instrumental na musika para isaksak ni Lolo Tomas sa kanyang lumang radyo. Si Lolo Tomas naman, na dati ay naalangan, ay hinihintay na ngayon ang tuno nga sandalyas ni Isabel. Mas maingat na niyang nililinis ang bangka, at binabalutan ng malambot na tela ang sakwan upang hindi mabasa ang kamay ng dalaga. Minsan, ipinagtitimpla pa niya itong nang saang gubat mula sa tubig bukal na paborito ng kanyang yumaong asawa. Ang pag-ibigang iyon ay walang formal na pag-amin, walang hawak kamay o yakap. Ngunit sa bawat maliit na kilos, sa bawat tingin, at sa bawat sandali ngang katahimikan, makikita ang isang hindi nakikitang tali na unti-unting humihigpit sa pagitan nila. Isang hapong bumubuhos ang malakas na ulan, dumating pa rin si Isabel, basang-basa ang damit, may dalang mainit na suman. Tikman ninyo po, ako po ang gumawa niyan. Kinuha ni Lolo Tomas ang suman, malumanay ang tingin, ngunit ibinaba rin ito sa tabi. Isabel,
marami na akong naisip. Bata ka pa, at ako naman, hindi ko alam kung gaano pa katagal ang buhay ko. Paano kung mawala ako? Anong mangyayari sa iyo? Tumingala si Isabel. Halos pabulong ang boses. Akala niyo po ba hindi ko yan naisip? Alam ko po ang lahat, pero pinili ko pa ring manatili. Dahil sa piling ninyo, hindi ko kailangang magpanggap. Yumuko si Lolo Tomas. Patuloy pa rin ang buhos nga ulan, parang isang malungkot na himig sa gitna ng kagubatan. Pero masasaktan ka ng husto sa buhay na ito. Isabel, hindi ka nila titigilan. Pag-usapan ka, Laitin, sasabihin nilang baliw ka. Kakayanin mo ba? Nanahimik si Isabel ng matagal. Pagkatapos, lumapit siya at lumuhod sa tabi ngang matanda. Hinawakan ngang kanyang maliliit na kamay ang payat nitong nga palat. Hindi ko kailangan ng karangalan. Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko lang ay mamuhay ng totoo sa aking sarili. Kung maliman ang pinili ko, at least, pinili ko ito gamit ang aking puso. Napaluha si Lolo Tomas sa sinabi ng dalaga. Gaano nakatagal mula nang may taong handang magsakripisyo para sa kanya? Mula nang mamatay ang kanyang asawa, ang buhay niya ay paulit-ulit na pagsagwan na lamang. Akala niya isanay na siya sa kalungkutan. Ngunit ngayon, dahil kay Isabel, hindi na siya sigurado. Nang gabing iyon, hindi natulog si Lolo Tomas. Umupo siya sa kanyang masangkahoy at binuksan ang isang lumang kwaderno kung saan niya isinusulat ang mga tula noong nagtuturo pa siya. Nanginginig ang kanyang kamay na naksulat ng isang bagong linya. May isang dumating sa gitna ng ulan, walang dalang payong, walang dalang salabat, tanging kapayapaan ang inihatid. Sa puso ni Lolo Tomas, isang lumang pinto ang unti-unting bumubukas, ngunit sa labas ngang pintong iyon, isang mundong punong panghuhusga, makitit na pag-isip at kalamigan ang nahihintay. At alam niya, hindi magiging madali ang paglabas dito. Kinaumagahan nakpatawag si Doña Elena, ang ina ni Isabel, ng isang pambihirang pananghalian para sa pamilya. Nakaupo siya sa kabisera, seryoso ang mukha, at hindi may tago ang pagdududa sa kanyang mga mata. Sa paligid ay ilang malalapit na kamag-anak. Pumasok si Isabel, magalang pa rin, ngunit kung sino mang mapanuri ay mapapansin na wala na ang pag-alinlangan sa kanyang nga mata. Saan ka nagpupunta nitong nga nakaraang hapon? Diretsong tanong ni Doña Elena. Naglalakat-lakat lang po sa El Nido para makalanghap ng sariwang hangin, maikling sagot ni Isabel. Kaninong kasama? Sandaling nanahimik si Isabel, sa katumingin ng diretso sa matangang ina. Kasama ang isang taong hindi ninyo magugustuhan? Pero pinapahalagahan ko po, bumigat ang kapaligiran. Huwag mong sabihin sa akin na yang matandang bangkero na yan? Hindi sumagot si Isabel. Tumango lang. Agad na umugong ang bulungan. Nanlaki ang mata ngang kanyang tiyahin, at umiling-iling ang kanyang tiyuhin. Alam mo ba ang ginagawa mo, Isabel? Anong sasabihin ng nga tao? Ang herdero ng nga Villanueva, nakikipag-ugnayan sa isang matandang hukluban, mahirap pa sa daga. Alam ko po, mahinahong sagot ni Isabel. Pero siya lang ang nag-isang taong nakinig sa akin. Hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya ako itinulak sa mga arranged marriage. At hindi niya sinukat ang halaga ko base sa aking mga nakamit. Ipinadama niya sa akin kung paano maging tao. Ano? Ano? Halos sumiga si Doña Elena. Ganyan ka na kung sumagot sa akin ngayon. Iyang pakiramdam na sinasabi mong maging tao. Anong may tutulong niyan sa'yo kapag hinahamak ka ng buong mundo? Humikpit ang pakuyom ngang mao ni Isabel, nanginginig ang boses. Kung gayon, anong gusto ninyong gawin ko? Maging parang robot na tumatango sa lahat ng desisyon ninyo? Magpakasal sa taong hindi ko mahal para lang makapantay ang yaman natin? Tinanong niyo po ba ako kahit minsan kung ano ang gusto ko? Tumahimik ang lahat. Hindi nila inasahan na ang dating tahimik na dalaga ay sasagot ng ganun. Tumayo si Doña Elena, namumula ang mata sa galit. Kung ipagpapatuloy mo ang pakikipakita sa matandang iyan, puputulin ko ang lahat ng allowance mo, ibablock ko ang card mo, at hindi ka na makakalabas ng bahay na ito. Gawin ninyo po, sabi ni Isabel.
kalmado pa rin, pero hindi ninyo kayang pigilan ang puso ko. Ang nga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Doña Elena. Umakyat si Isabel sa kanyang silid, iniwan ang ngagulat na kamag-anak. Nang gabing iyon, nilok ang kanyang bank account, kinuha ang kanyang telepono, at isinara ang pintong kanyang silid. Ngunit hindi natakot ang dalaga. Kumuha siyang papel at nagsulat ng ilang linya, ipinadala sa isang matandang katulong na itinuturing siyang parang sariling apo para iabot sa dalampasigan. May klilanggang sulat. Lolo Tomas, kinulong po nila ako pero hindi po ako susuko. Babalik po ako. Pangako, huwag po kayong malungkot. Miss na miss ko na po kayo. Natanggap ni Lolo Tomas ang sulat ng dapit hapon. Matagal siyang nakaupo sa pampang, nanlalabo ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ngang halos 40 taon ngang pagsasagwan, naramdaman niyang ganito siya kawalan. Hindi na dumating si Isabel, at naunawaan niyang nagsimula na ang tunay na bagyo. 7 araw ang lumipas mula nang ikulong si Isabel sa mansyon. Araw-araw siyang nakaupo sa bintana ng kanyang silid, nakatanaw sa mga bundok sa di kalayuan. Ngunit ngayon, ang distansyang iyon ay parang habang buhay. Kinuha ni Doña Elena ang lahat ng paraan ng komunikasyon ni Isabel. Ang natira na lang sa kanya ay isang maliit na kwaderno at isang ballpen. Araw-araw siyang nagsusulat para kay Lolo Tomas tungkol sa kanyang pangungulila, tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nasasabi. Sa ibang dako, patuloy pa rin sa pagsasagwan si Lolo Tomas, ngunit napansin ng lahat na mas malungkot na siya. Isang hapon, may isang babaeng naka-uniforme mula sa isang travel agency ang lumapit sa kanya. Isa siyang tauhan ni Doña Elena na inutusang maghatid ng mensahe. Inabot niya ang isang sobre. Lolo Tomas, pinabibigay po itong aming boss. Hindi ito kinuha ni Lolo Tomas. Sulat bayan opera, prapo at ilang pakiusap. Hindi hinawakan ni Lolo Tomas ang sobre, dahan-dahang nakdilim ang kanyang nga mata. Sabihin mo sa kanya, hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko ipinagbibili ang aking sarili. At lalong hindi ko ipagbibili ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ng ibang tao. Sa tingin niyo po ba, karapat-dapat kayo kay Senyorita Isabel? 20 anyos lang po siya, at kayo. Halos 80 na. Naisip niyo po ba kung anong mangyayari sa kanya kapag nawala na kayo? Ang tanong na iyon ay parang punyal na tumagos sa puso ni Lolo Tomas. Alam ko, hindi ko ito hindi iniisip. Pero hindi ko rin kayang magpanggap na parang walang namagitan sa amin. Iniwan ng babae ang sobre sa upuan at tahimik na umalis. Nang hapong iyon, matapos ang huling pasahero, hindi umuwi si Lolo Tomas sa kanyang kubo. Nagsagwan siya patungo sa gitna ng lagun at hinayaang manot ang bangka. Naalala niya si Isabel na nakaupo sa dulong bangka, kumakanta ng katutubong awit na itinuro niya. Napangiti siya ng bahagya. Hindi siya natatakot sa kung anuman, ang tanging kinatatakutan niya ay ang araw na hindi na niya maririnig ang boses ngang dalaga na tumatawag sa kanya. Sa mansyon, nakaisip ngang paraan si Isabel. Nagpatulong siya sa katulong na bumili ng isang lumang telepono. Nagpadala siya ngang isang maikling mensahe, Lolo, okay lang po ako. Huwag ninyong hayaang saktan kayo ni Numan. Hintayin niyo po ako, babalik ako. Dumating ang mensahe sa tamang sandali. Binasa ito ni Lolo Tomas at mahigpit na hinawakan ang telepono. Ang kanyang matatandang mata ay biglang naluha. Sa gitna ng mundong sumusubok na paghiwalayin sila, isang mensahe lang ay sapat na para labanan niya ang anumang bagyo. Sa 13 araw, bumuhos ang malakas na ulan sa Palawan. Sa loob ng bahay, lalong bumigat ang pakiramdam. Tanghali, isang katulong ang pumasok sa silid ni Isabel at iniabot ang isang maliit na bag. Itago mo itong mabuti. May bagong SIM card, telepono, at susi sa likod bahay. Salamat po, pangako, hindi ko po kayo idadamay. Pagsapit ng gabi, tahimik na lumabas si Isabel sa kanyang silid. Mabilis siyang naglakad. Tumatalsik ang malamig na ulan sa kanyang mukha, ngunit ang puso niya ay nag-alab.
Sa dalampasigan, nakaupo si Lolo Tomas sa kanyang kubo. Bumuhos ang ulan at bumaha na sa sahig. Ilang araw na siyang hindi nagsasagwan. Nanghihina na ang kanyang katawan. Sabing iba, dapat na siyang magpahinga. Ngumiti lang siya at umiling. Hindi pa ako pwedeng magpahinga. May hinihintay pa ako. Pagsapit ngang gabi, sa gitna ngang malakas na ulan, may narinig siyang ngayabag. Binuksan niya ang pinto at nakita si Isabel. Nakatayo siya run, basang-basa, namumula, ang nga mata ngunit punong determinasyon. Bumalik na po ako. Galit pa po ba kayo sa akin? Natigilan si Lolo Tomas, saka mabilis siyang hinila papasok sa kubo, pinunasan ang kanyang buhok, at binalot ng isang lumang kapote. Nanginginig ang kanyang makamay. Hindi ko na po kaya, bulong ni Isabel. Sinubukan kong mamuhay ng payapa ayon sa gusto ni Mama, pero bawat araw na hindi ko kayo nakikita ay parang impyerno. Lolo, alam kong sasabihin nilang bali ako dahil umibig ako sa isang taong, halos 60 taon ang tanda sa akin. Pero kung ang pag-ibig na ito ay kabaliwan, hahayaan ko na pong maging bali ako habang buhay. Hinawakan ni Lolo Tomas ang kanyang balikat. Hindi na niya sinabing huwag mo akong mahalin o itinula siya palayo. Wala na akong may bibigay sa iyo, Isabel. Tanging isang pusong hindi ko pa naibibigay ng buo sa iba mula nang mamatay ang asawa ko. Kung gayon, ibigay ninyo po ito sa akin. Alagaan ko po ito ng buong puso. Naupo silang makatabi sa maliit na kubo, ngunit ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Maya-maya, isang busi ng sasakyan ang umaling-aungaw, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto. At bumaba si Doña Elena na may dalang payong. Nanlalamig ang kanyang mga mata nang makita ang dalawang makatabi. Umuwi ka na sa akin, ngayon din, sigaw niya. At ikaw, sabi niya kay Lolo Tomas, hindi na kita palalampasin sa pagkakataong ito. Umuwi na po kayo. Mama, mahinahon ngunit matatak na sabi ni Isabel. Hindi po ako alis. Huwag mo akong subukan, Isabel, sagot ni Doña Elena. Sino ka ba sa tingin mo? Isang batang hindi pa tapos mag-aral, na handang itapon ang karangalan ng pamilya para sa isang matandang hukluban? Ang karangalan para sa inyo ay mga parti at kontrata. Ang karangalan para sa akin ay ang mamuhay ng totu. Hindi ko ikinahihiyang mahalin ang isang mabuting tao. Lumapit si Doña Elena para hilahin ang anak, ngunit nagsalita si Lolo Tomas, huwag ninyo siyang saktan. May karapatan siyang pumili. Manahimik ka, sigaw ni Doña Elena. Huwag mong kalimutan kung sino ka noon. Ginong Tomas. Natigilan ang lahat. Ikaw ang sumira sa pangalan ng aming pamilya. Dahil sa'yo, nag-resign ang aking ama at nagpakamatay ang aking ina. At ngayon, gusto mo namang sirain ang buhay ng anak ko. Namutla si Lolo Tomas. Ano pong sinasabi ninyo, Mama? Tanong ni Isabel. Si ang dating guro ng iyong ama, sabi ni Doña Elena. Pero dahil sa isang liham, nasira ang aming pamilya. At naniniwala akong siya ang nagsulat nun. Hindi ako. Malakas na sabi ni Lolo Tomas. Ako ang biktima ng paninirang puri. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ng asawa, at napilitang mamuhay dito ng halos 40 taon, na tahimik ang lahat. Kung totoo yan, bakit hindi mo ipinatanggol ang sarili mo? Mahinang tanong ni Doña Elena. Mapait na ngumiti si Lolo Tomas. Dahil ang totoong nagsulat nun ay ang punong guro. Pero nanahimik ako dahil may sakit siya sa puso at maliliit pa ang nga anak. Pinili kong akuin ang kasalanan. Alam itong inyong ina. At dahil naniwala siya sa akin, nanatili siya sa aking tabi hanggang sa huli. Napaluha si Isabel. Ngayon, naunawaan niya na ang pag-ibig niya ay hindi na lamang basta emosyon. Kaakibat na nito ang sakit ng nakaraan. Kung gayon, buong buhay kong sinisi ang maling tao? Bulong ni Doña Elena. Hindi ko kayo masisisi, sagot ni Lolo Tomas. Madalas, naniniwala ang matao sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan. Ngunit huwag nating hayaang may pasa ang pagkakamaling ito sa susunod na henerasyon.
Walang kasalanan si Isabel. Isang malakas na kulog ang yumanik sa kubo. Umuwi ka na, Isabel, sabi ni Doña Elena, kailangan kong panahon. Pero dapat mong malaman, iba ang pag-ibig at iba ang pagharap sa lipunan. Umalis siya at naiwan si Isabel at Lolo Tomas. Nagsimula pa lang ang laban. Ngunit ngayon, hindi na nila kailangang magtago sa dilim. 3 araw pagkatapos na paghaharap na iyon, kumalat ang balita tungkol kay Senyorita Isabel na sumama sa matandang bangkero. Isang katulong ang kumuhangang litrato nila at ipinadala sa isang kamag-anak na nagtatrabaho sa media. Mabilis itong naging viral, nakakagimbal sa Palawan. Heredera ng isang malaking kumpanya. Umibig sa 78 anyos na bangkero. Naging usap-usapan ang pangalan ni Isabel. Kasama ng mamapanlait na komento. Siguro may problema siya sa pag-iisip. Baka naman kinulam ngang matanda. Sa mansyon nga, Villanueva, nakaroon nga emergency meeting. Hindi natin ito maaring palampasin. Sigaw ang kanyang tiyuhin. Nadudungisan ang pangalan ng ating pamilya. Tahimik lang si Doña Elena. Bagamat galit pa rin, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi masamang tao si Lolo Tomas. Tama na. Sigaw niya. 20 taong gulang na siya. Hindi na siya bata para diktahan. Sa maliit na kubo, binabasa ni Isabel ang mamasasakit na komento. Kinuha ni Lolo Tomas ang telepono mula sa kanya. Huwag mo nang basahin, masasaktan ka lang. Hindi po ako takot sa sasabihin nila tungkol sa akin, bulong ni Isabel. Natatakot lang po ako na saktan nila kayo. Hindi nila alam na dati kayong nagligtas ng maraming tao, na nagturo sa maraming mahihirap na bata. Ngumiti si Lolo Tomas. Kung papipiliin po ako ulit, kayo pa rin ang mamahalin ko. Hindi ko kailangan ng kasal o titulo. Sapat na sa akin na marinig kayong magbasa ng tula tuwing umaga at makita kayong magsagwan tuwing hapon. Niyakap siya ni Lolo Tomas, ngunit hindi nila alam, sa kabilang pampang, may isang taong kumukuhang litrato sa sandaling iyon. Kinaumagahan, isang video nila ang kumalat na may malisyosong caption. Nakinit ang ulo ni Doña Elena, ngunit sa halip na magwala, tinawagan niya ang kanyang asistan, ihanda mo ang sasakyan. Pupuntahan ko si Tomas sa huling pagkakataon. Kinaumagahan, dumating si Doña Elena sa dalampasigan. Alam kong darating ang araw na ito, sabi ni Lolo Tomas. Pumasok po kayo. Hindi ako naparito para makipag-away, sabi ni Doña Elena. Nandito ako para sa isang huling sagot. Totoo bang hindi ikaw ang nagsulat ng liham na iyon nun? Hindi po ako. Ipinapangako ko. Bakit ka nanahimik? Dahil doon, nagpakamatay ang aking ina, at nasira ang buhay ng aking ama, huminto si Lolo Tomas. Alam ko po, at dinala ko ang pagsisising iyon sa loop ngong maraming taon. Ngunit kung gusto ninyo ng buong katotohanan, pakinggan ninyo ito. Ang nasa likod ng liham na iyon ay hindi ako, sabi ni Lolo Tomas, kundi ang inyong ama. Ano? Gulat na sabi ni Doña Elena. Opo, ang inyong ama. Siya mismo ang nagsulat ng liham para siraan ang kanyang sariling manugang. Ang ama ni Isabel, ayaw niyang mapunta ang yaman ng pamilya sa ibang tao. Gumuho ang mundo ni Doña Elena. Bakit hindi mo sinabi? Dahil hawak ko ang orihinal na sulat. Ang inyong ina ang nagbigay nito sa akin. Alam niya, pero para protektahan ang kanyang asawa, ipinatago niya ito sa akin. Pagkatapos niyang mamatay, hindi ko na naisip na ilabas pa. Gusto ko na sanang ibaon na lang sa limot ang lahat. Kung gayon, ang lahat ng pagkakamali ko ay nakugat sa isang hindi pagkakaunawaan, bulong ni Doña Elena. At ngayon, ang anak ko ang nakdurusa. Mahal niya kayo, habang ako ay pilit siyang pinipigilan dahil sa isang multo ng nakaraan. Si Isabel ay may magandang puso. Ngunit ang pusong iyon ay dinudurok ngayon ng mataong dapat sanay nagpoprotekta sa kanya. Kung hahayaan ko kayo, sabi ni Doña Elena, sasabihin ng mundo na ako'y isang bulak na ina. Kung patuloy ko kayong lalabanan,
baka tuluyan ko nang mawala ang aking anak. May mga bagay na hindi kayang paksabayin ang kagustuhan ng mundo at ng puso, sagot ni Lolo Tomas. Ngunit kung pipiliin ninyong panatilihin ang inyong anak sa pamamagitan ng pananakit sa kanya, matagal nyo na siyang nawala. Tumayo si Doña Elena. Wala akong ipinapangako, pero kailangan kong panahon. At huwag muna siyang sasaktan pa. Nang hapong iyon, ikinuwento ni Lolo Tomas ang lahat kay Isabel. Sumandal ang dalaga sa kanyang balikat. Siguro po, hindi naman sa hindi ako mahal ni Mama. Mahal niya lang ako sa paraan na alam niya. Matapos ang pag-usap na iyon, isang emergency meeting ang muling ginanap sa mansyon ng Villanueva. Kailangan nating ilayo ang bata, sabi ngang kanyang tiyuhin. Ipadala natin siya sa Singapore. 3 buwan, putulin ang lahat ng komunikasyon. Isang katulong ang lihim na nakrecord ng usapan at ibinigay ito kay Lolo Tomas. Nang marinig niya ito, alam niyang kung alis si Isabel, baka hindi na ito makabalik. Nang gabing iyon, naksulat siya ng isang liham. Isabel, kung nababasa mo ito, marahil ay hindi ko na kayang humawak ng sakwan. Ngunit sana maunawaan mo, walang pag-ibig na mali kung ito'y isinilang mula sa katapatan. Huwag mo akong isakripisyo, mabuhay ka para sa iyong sarili. Kinaumagahan, isang masamang balita ang kumalat. Nahulog si Lolo Tomas sa tubig kagabi. Natakpuan ang kanyang bangka na walang laman at siya ay natakpuang nakalutang malapit sa mga bakawan nilalamig. Nang marinig ito ni Isabel, tumakbo siya palabas na bahay, umiyak. Lolo, huwag niyo po akong iwan. Dinala si Lolo Tomas sa ospital. Sa labas ng emergency room, yakap-yakap ni Isabel ang isang luma niyang damit, gulong-gulo ang isip, mahina na po siya, sabi ng doktor, kung walang milagro. Ngunit sa puso ni Isabel, naniniwala siya, dahil kung tinalikuran man sila ng mundo, ang puso niya ay mananatili, naghihintay sa isang tawag na lolo na puno ng pagmamahal. Sa recovery room, bahagyang gumaling si Lolo Tomas. May bahagyang pagaling, sabi ng doktor. Umiyak si Isabel sa tuwa. Inabot sa kanya ngang isang nurse ang sulat na natakpuan sa bulsa ngang matanda. Binasa niya ito, ikaw ang huling liwanag sa madilim kong buhay. Kung may susunod na buhay, gugustuhin ko pa ring maksagwan at makilala ka sa dalampasigang ito. 3 araw pagkatapos, nakmulat ng mata si Lolo Tomas. Si Isabel ang una niyang nakita. Nandito lang po ako. Nang mabalita ang ligtas na si Lolo Tomas, muling nakingay ang media. Ngunit ngayon, ito'y puno ang simpatya. Isang lumang video na kuhangang isang turista ang kumalat, kung saan kumakanta si Lolo Tomas habang nagsasagwan at pumapalakpak naman si Isabel. Nagbago ang pananaw ng publiko. Nang gabing iyon, dumalaw si Doña Elena sa ospital. May utang akong paumanhin sa inyo. Umiling si Lolo Tomas. Wala po kayong kasalanan. Lahat tayo ay naliligaw minsan. Tumingin si Doña Elena sa kanyang anak na natutulog sa tabi ng kama. Kung hindi ko na siya pipigilan, mangangako ka bang hahawakan mo ang kanyang kamay hanggang sa huli? Tumingin si Lolo Tomas kay Isabel, saka sa sarili niyang nga kamay. Kung papayagan po ninyo, hindi ko na po siya bibitawan. Ngumiti si Doña Elena. Kung gayon, hindi ko na kayo pipigilan. 3 linggo pagkatapos, nakalabas ng ospital si Lolo Tomas. Sinalubong siya ni Isabel at sumakay sila sa isang tricycle. Dahan-dahan silang naglakbay pauwi. Tiningnan sila ng mga tao, ngunit wala nang mapanghusgang tingin. Isang sikat na pahayagan ang naksulat ng isang artikulo. Pag-ibig na walang edad kapag nagwagi ang katapatan laban sa panghuhusga. Naging simbolo si Lolo Tomas na kabutihan. Ngunit sa loob na pamilya Villanueva, muling umalsa ang tansyon. Hindi natin hahayaang malukmok sa kahihiyan ang pangalan ng pamilya dahil dito? Sabi ngang kanyang tiyuhin. Kung hindi mo gagawin, kami ang gagawa. Isang umaga, isang sulat mula sa munisipyo ang dumating para kay Lolo Tomas at Isabel. Isang reklamo tungkol sa kanilang immoral na relasyon. Ang nagreklamo, ang tiyuhin ni Isabel bilang kinatawan ng pamilya Villanueva.
Alam ni Isabel na ito na ang pinakamatinding dago na kanilang haharapin. Hindi mo na kailangang magtiis, sabi ni Lolo Tomas. Kung alis ka, hindi kita masisisi. Hindi po, sabi ni Isabel. Pinili ko po ang daang ito. At kung gusto nila akong litisin, haharapin ko sila. Sa araw ng paghaharap, dumating sina Isabel at Lolo Tomas sa ancestral house ng Villanueva. Ang relasyon ninyo ay lumabag na sa moralidad, sabing kanyang tiyuhin. Ang karangalan ay hindi nakmumula sa pagtatago ng katotohanan, sagot ni Isabel, nakmumula ito sa paharap at pamumuhay ng tapat. Paano kapag nakaanak ka? Sabi ng kanyang tiyahin. Sasabihin ng mga tao na ang ama niya ay halos kaedad ng kanyang lolo sa tuhod. Kung makakaanak po ako, sabi ni Isabel, ang una kong ituturo sa kanya ay kung paano magmahal, hindi kung paano matakot sa sasabihin ng iba. Marahil dapat nating tingnan muli ang lahat, sabing isa pang tiyuhin. Hindi naman masamang tao si Isabel. Nakmahal lang siya. Bakit natin siya itutulak sa bingit? Pumanig ka sa kanya, sigaw ngang isa. Pumapanig ako sa tama. Huwag ninyong kalimutan. Si Lolo Tomas ang nagligtas sa buhay ko noon nang malunod kami sa dagat na tahimik ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Doña Elena, lumapit sa kanyang anak at sinabing, tama ang pinili mo. Doon nagtapos ang pagpupulong. Isang inang dating mahigpit ay pumanik na sa kanyang anak. Mula sa pagpupulong na iyon, nanahimik ang lahat. Walang nang nanggulo sa kanila. Tuluyan nang lumipat si Isabel sa kubo ni Lolo Tomas na ipinaayos niya para maging isang payapang tahanan. Isang hapon, umuwi si Isabel na may dalang resultang eksaminasyon. Lolo, may sasabihin po ako. Buntis po ako. Natigilan si Lolo Tomas, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa kaligayahang bumuhay sa kanyang matandang puso. Hinawakan niya ang tiyan ni Isabel. Totoo ba? Tumango si Isabel. Nang makita ko po ang resulta, hindi na ako natakot dahil alam kong ang batang ito ay bunga ng pag-ibig na hindi ko kailanman pagsisisihan. Kung gayon, ngumiti si Lolo Tomas, magiging isa na naman ako nga sa edad na hindi ko inasahan. Ang balita ng pagbubuntis ni Isabel ay kumalat. Ngunit ngayon, wala nang panghuhusga. Sa halip, may pahanga. Isang araw, habang nasa dalampasigan, inatake sa puso si Lolo Tomas. Muli siyang isinugot sa ospital. Malala na po ang lagay niya, sabing doktor. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Isabel sa kanyang tabi. Lolo, kailangan niyo pong mabuhay. Hindi niyo pa po nakikita ang apo ninyo. Dumalaw ang kanyang tiyuhin, ang pinakamatinding tumutol sa kanila. Nakamali ako? Sabi nito, at nag-iwan ng isang kahon ng mamahaling saa. Isang gabi, nagising si Lolo Tomas. Isabel, mangako ka sa akin. Kahit mauna ako, huwag kang susuko. Maging masaya ka. Umiyak si Isabel. Hindi po kayo alis. Ngumiti siya. Kung mabubuhay pa ako, iyon ang pinakagugustuhin ko sa lahat. Isang araw, sa ospital, nakdaos sila ngang isang maliit na seremonya. Naron ang nga doktor at nurse. Ikinakasal sina Isabel at Lolo Tomas. Isinuot nila ang simpleng singsing na pilak sa isa't isa. Mula ngayon, sabi ni Isabel, ako ay sa inyo na, magpakailanman. Wala akong maibibigay sa iyo, kundi isang pusong minsan nang nasaktan ng husto, sabi ni Lolo Tomas. Salamat sa pagtanggap sa akin. 2 araw pagkatapos ang seremonya, sa kalaliman ng gabi, tumunok ang heart monitor, pumanaw si Lolo Tomas. Yumakap si Isabel sa malamig na kamayng matanda, hindi humahagulgol kundi umiyak ng tahimik. Paalam, mahal ko. Ang libing ay simple ngunit taimtim. Nakasuot si Isabel ngang damit na pinili ni Lolo Tomas para sa kanilang kasal. Isang linggo pagkatapos, isinilang ni Isabel ang isang malusok na batang lalaki, pinangalanan niya itong Andres Matapang. Hindi mo kailangang maging dakila. Anak, bulong niya. Maging mabuti ka lang, tulad ng iyong ama.
Lumipas ang 5 taon. Si Isabel ay nagtayong isang maliit na paaralan para sa mabata sa kanilang lugar sa tabingang dalampasigan. Ang kanyang anak na si Andres ay mahilig sa tula, tulad ng kanyang ama. Isang hapon, isang turista ang lumapit sa kanila. Nabasa niya ang libro ni Isabel, ang magkwento ni Lolo. "Salamat," sabi ng turista. "Sa pagtuturo sa mundo na ang pag-ibig ay walang edad." Ngumiti lang si Isabel. Ang buhay ay puno nga di inaasahang liko. Minsan, ang malandas na inaakala nating mali ay siya palang magdadala sa atin sa tamang lugar. Ang kwento ni na Isabel at Lolo Tomas ay patunay na kung ang pag-ibig ay sapat na tapat at matapang, malalampasan nito ang lahat ng hadlang edad, estado sa buhay, o ang mapanghusgang mata ng lipunan.